Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang aking Ama ay iisa." Mga minamahal mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa darating na Martes, kami po ay aalis, kami po ay mayroong pilgrimage. Isa po sa pupuntahan namin ay ang Fatima at gayon din sa Lourdes. Ano po? Lourdes. Hindi daw Lourdes, Lourdes. Ano po? Pupunta kami sa Lourdes. Kung kayo po ay nakarating doon o kayo po ay makakapunta, mapapansin po ninyo mas marami ang nagpupuntang pilgrims sa Lourdes kumpara sa Fatima. Mas marami. Bakit? Kasi sa Lourdes, ang biyaya ay maghilamos ka ng tubig, uminom ka ng tubig, at magdasal ka, at ikaw ay pagagalingin sa iyong karamdaman. Ano po? So, maraming nagpupunta doon. Kahit hindi Katoliko, nagpupunta doon. Ano po? Kahit hindi Katoliko, nagpupunta sa Lourdes. Bakit? Meron kasing ibinibigay. Ano po? Meron kasing ibinibigay. Sa Fatima, ang nagpupunta, Katoliko lang talaga. Bakit hindi nagpupunta yung mga hindi Katoliko na naniniwala sa Diyos? Kasi ayaw nila. Kapag ang nanay, inuutusan ka. Di ba? Pag sinasabi ng nanay, magsimba ka, ay ayaw nila yon. Pag sinabi ng nanay, magrosaryo ka, ay ayaw nila yon. Di po ba? Ano? Pag sinabi ng nanay, makipagkasundo ka sa iyong kaaway, ay ayaw natin ng mga ganong nanay. Di ba ba? No? Ang gusto natin na sa mga nanay, yung tayo ay binibigyan at tayo ay pinanghihingi. Di ba ba? No? Gusto natin sa nanay yung ang nanay natin, ipinanghihingi tayo sa ating mga kapatid at sabihin, uy, bigyan mo naman siya. Di ba? No? Ay, love natin yung mga nanay na gayon. Pero ayaw natin yung nanay na uutusan ka, uy, bigyan mo naman ng kapatid mo. Ay, ha? Bakit ako? Ano po? Ang ina ng Fatima ay ina na nagpapaalala ng ating mga tungkulin bilang isang mananampalataya. Ngayon po ay linggo ng mabuting pastol. Sino ang ating unang pastol? Ang ating mga nanay. Hindi naman tatay, di po ba? Nanay. Ha? Tanggapin ninyo, ang ating unang pastol ay nanay. Ina, ang siyang unang tao na nagmahal sa atin bago pa tayo isinilang. Ina. Di po ba, Ang ating mga nanay, ang siyang unang tao na hindi pa tayo sinisilang. Nasa sinapupunan pa lang, minamahal na tayo. At ano sabi ng mga nakalipas na araw tungkol
sa katawan at dugo ni Kristo. Ang sino mang kumakain ng aking katawan at uminom ng aking dugo, ay ano? Ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Bakit? Sapagkat sa 9 na buwan, wala naman tayong pagpilian. Ang kinakain natin sa 9 na buwan, sa sinapupunan ng ating mga ina, ay ano? Ang kanyang sariling laman, ang kanyang sariling dugo. Di po ba? Wala namang adobo sa loob ng tiyan. Wala. Ha? Wala. Mga minamahal mga kapatid, kaya nga, the most intimate relationship we have is the relationship between a mother and her child. Hindi natin may pagkakait yun. Ikalawa, kailangan nating alalahanin palagi ng ating pagiging tao ay dahil merong ina na nagluwal sa atin. Ang Diyos, para maging tao, kailangang iluwal mula sa sinapupunan ng isang ina. Pwede namang ang Diyos ay bigla na lang lumabas dyan. Di po ba, ano? Pero kahit kailan, kung hindi ka nanggaling sa sinapupunan ng iyong ina, hindi ka pwedeng ituring na tao. Naikwento ko na yata yan dito, na dahil may mga babaeng gustong magkaanak na ayaw magbuntis, nag-e-experiment ang mga doktor. Na ano? Na yung similya ay ilalagay sa sinapupunan ng baka. Baka. Kung hindi man baka, kabayo. Bakit? Yun lang ang malaki ang tiyan eh. Mahirap naman kung baboy. Di po ba ano? Ha? At syempre, total, namili rin lang ng similya, pipiliin na nila yung malusog. Di po ba ano? Hari nawa, maganda, matalino, hari nawa, maganda ang kutis. Di po ba ano? Napakadaling mamili. Ngayon, lumabas ka. Maputi, matangos ang ilong, matangkad, matipuno. Magsabi kayo kung anong itsura na maganda. Pero pag ikaw ay galing sa sinapupunan ng baka, kahit kailan hindi ka pwedeng tawaging tao. Ang tawag sa iyo ay anak ng baka. Di po ba, ano? Lalo na kung anak ka ng kabayo, anak ng kabayo. Mas pangit, anak ng baboy. Di po ba, ano? Ha? Sadyang may mga batas na hindi natin pwedeng baguhin bilang isang tao. Ikatlo, doon sa mga namatayan na ng nanay, naintindihan ito. Nangalin, pwede kang mamili ng kaibigan, pero hindi ka pwedeng mamili ng nanay. Pwede mong iwanan ng iyong kaibigan, pwede kang iwanan ng iyong kaibigan, pero kahit gaano kasama ang anak, hindi yan iniiwanan ng nanay. Di po ba, na? Kaya nga, sino daw ang merong pinakamalaking sakit sa mundong ito? Walang iba kundi ang nanay. May sakit hindi dahil hindi umaman ng anak, hindi nakatapos, hindi nakapag-asawa. Hindi yun. Ang sakit ng kalooban ng isang ina ay ang anak na pinalaki mo ng iyong pagmamahal, laman ng iyong laman, dugo ng iyong dugo, ay kung sumagot ay walang galang. Di po ba? Yung mga anak na kung makasagot, sila yung napakatapang. Kaya hindi mo masisisi mga nanay na nagsasabi, kung alam ko lang na magkakaganyan ka, sana nung bata ka pa, tinabunan ko na ng una ng mukha mo. Di po ba, ano? Pero,
Walang inang gumagawa nun. Sadyang bahagi ng isang ina ang magtiis para sa mga anak. Kalimutan ang sariling pangarap, ibigay sa anak ang mga bukas na sana'y noon nila natatamasa. Di po ba, ano? Nanay lang talaga. Sino ba nagsasabing ikaw ay maganda? Nanay lang. Di po ba, ano? Minsan nakasakay ako sa jeep, may batang ang dungis-dungis. Ano po, nagmarka na yung tulo ng sipon sa ilong. Ha? Ang dumi-dumi. Ano po, bago ang aking pantalon. Ibig ko sabihin, bagong palit. Di po ba, ano? Ha? Ang dalangin ko talaga, Lord, sana naman, huwag promeno ng bigla ang jeep at baka sa akin pumunta yung bata, di ba? Kasi ang dumi-dumi talaga. Ang dumi-dumi. May meeting ka pa, dungis-dungis, di po ba, no? Tapos, natuloy si pong ganyan. Sabi ng nanay, singa, singa! Oh, pinunasan, ganyan. Ano kamangha-mangha? Sabi ng nanay, ang pogi-pogi talaga ng anak ko. Alam mo, nanay lang ang nagsasabi noon. Di ba ba, ano? Wala nang gaganda. At wala nang popogi pa sa nanay. Di po ba, ano? Kaya pag may nagsabi, ang pogi mo, Father, nanay ko nagsasabi noon. Di po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, pero ang malaking tanong ay, nasaan ang iyong pasasalamat? Nasaan ang iyong pasasalamat? Palagi ko po itong kinukwento. Na ang alin? Walang nanay o tatay na narereklamo na meron silang 5 anak na pinapalaki. Wala. Meron po ba? Hello? Meron po ba nanay na nareklamo meron silang 5 anak na pinapalaki? Wala. Ikinakayod yan ng nanay, di po ba, no? Nanay lang ang nagsisinungaling. Dahil kulang ang pagkain sa lamesa, kahit gutom, sasabihin ng nanay, ubusin nyo na yan, ubusin nyo na. Ay kayo po nanay, busog ako, busog ako. Kahit gutom na gutom. Di po ba, no? Nanay lang. Kahit pagod na pagod, nay, pagod kayo. Magpahinga naman kayo. Hindi, kaya ko pa, kaya ko pa. Hindi po ba, ano? Nanay lang ang nagsasakripisyo. Nanay ay hindi nagbibilang ng hirap sa anak. Pero malungkot na kwento, yung 5 anak na yon, pag tumanda, nagrereklamo sa iisang ina. Hello? Yan ang katotohanan. Yung 5 anak na yon ang nagrereklamo dahil sa mayroon silang matandang isang ina. Paano pagrereklamo? Ba't sa akin titira yan? Di po ba? Meron ba sa ating mga anak na pinagtabuyan ng ina? Wala. Pero may mga anak na pinagtatabuyan ang ina. Hindi lahat na nagbibigay nagmamahal. Palagi ko yan sinasabi. Dahil may mga anak na nagbibigay sa mga nanay, sa mga tatay, hindi dahil mahal, kundi para umalis. Sinasabihan, bigyan mo na yan para umalis. Di po ba, no? Bigyan mo na yan para umalis. Mayroon bang ina na nagbigay sa anak para umalis? Ibinibigay ng lahat ng ina sa anak para ang anak ay manatili sa nanay. Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga ang malungkot na kwento sa unang pagbasa, sa gitna ng napakaraming milagro, sa gitna ng napakagandang balita, may mga tao na hindi marunong tumanggap. Hindi marunong magpasalamat.
Mga minamahal na mga kapatid, kaya tayo malungkot, kaya tayo hindi pinagpapala, kasi marami sa atin ang walang utang na loob. Hello? Parang malungkot kayo. Totoo yan. Marami sa atin ang malungkot, hindi pinagpapala, dahil hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Anong meron sa ikalawang pagbasa? Umaasa ka na makarating sa langit, pero hindi mo kayang mahalin ang isang babaeng nagbigay ng buhay para sa iyo. Ang mahalin at igalang ang ating mga magulang ay ang natatanging kautusan na merong pangako. It is the only law that has a promise. Anong meron sa Ebanghelyo? Nakikinig ka ba? Kung hindi ka marunong makinig sa iyong nanay, paano mo nasasabing nakikinig ka sa Diyos? Hello? Inuulit ko. Kung hindi ka nakikinig sa sarili mong nanay, paano mo sasabihin na nakikinig ka sa Diyos? Kung hindi mo kayang sumunod sa utos ng iyong ina, paano mo sasabihin na tumatalima ako sa kautusan ng Diyos? Mga tatay, pasensya na kayo. Hindi nyo araw ito. Ano po? Hindi nyo araw ito. Araw ito ng mga nanay. Ano po? Ha? Di po ba? Magandang pagtunan ng pansin yun. Alam po ninyo, madali lang ang magsimba. Madali lang ang magdasal. Madali lang ang maghulog. Pero mahirap tumanaw ng utang na loob. Lalong-lalo na kapag ang nanay mo ay tumatanda na at medyo makulit na. Di po ba, ano? Mga anak, huwag kayo magrereklamo na mga nanay nyo'y makulit, sapagkat nung kayo ay bata, mas makulit kayo. Hari nawa ang kapistahan ng ina ng Fatima ay magpaalala sa atin ng pag-uutos ng ina ay palaging para sa ating ikabubuti. When a mother teaches her children, it is always for their own good. Inuulit ko, mas mahal natin yung mga nanay na tayo ay nakikinabang. Pero tandaan ninyo, na darating ang araw, titingnan kayo ng Diyos kung paano ninyo kinakalinga ang sarili ninyong ina pag sila'y tumanda. My dear friends, my brothers and sisters, the authenticity of our love towards Our Lady will always be measured in the way we love our own mothers. Amen. Kanina, daming gamo-gamo, no? Ang hirap magdasal, baka pumasok sa bibig mo. Pero, mas mahirap pala magdasal pag may gumagapang na sa hita mo. Pag gusto ko na mag-CR, ano po? Magsiupo lang po sandali. Ipahintulot po ninyo na samantalahin ko ang pagkakataon na basbasa ng lahat ng nanay. Pwede mo bang lahat ng nanay tumayo? Yung nanay. Sino yung nanay? Di may anak. Di po ba na?
matanda o bata. Ano po? So yung po mga nakaupo, hindi kayo nanay. Yung mga nakaupo, ipagdasal nyo ang mga nanay nyo habang binabasbasan natin ang mga ina. Ano po? Ama naming mapagmahal, idinudulog ko po ang mga ina na narito. Gayon din ang mga ina namin na wala dito. Kilala mo sila, Panginoon. Nawa po'y patuloy mo silang ingatan, ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan. Kung meron man silang may karamdaman, nawa po'y pagkaluban mo sila ng kagalingan. Gabayan mo sila sa kanilang mga iniisip at ginagawa. Kung mayroon man sila mga pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan mo sila, Panginoon. Alisin mo ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo ang kanilang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Suklian mo, Panginoon, ang kanilang mga pagsasakripisyo para sa kanilang mga anak, para sa kanilang pamilya. Para sa mga nanay namin na yumao, nawa po'y kalingain mo sila sa piling mo. Panginoon, nawa po ay pagkaluban mo ng pababasbas ang aming mga ina, ang mga naririto at wala dito. Nawa po sa tulong at panalangin ng mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Biren. Gayon din ni San Jose, ang tapat niyang esposo. Pagpalain mo po ang mga nanay, ang aming mga ina. Suklian mo po ang kanilang mga kagandahang loob. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Happy Mother's Day. Magsitayo po tayo. Ang akin pong pangalawang pakiusap, ipagdasal niyo po ang nanay ni Father Julius. Sapagkat kung walang nanay si Father Julius, wala kayong pari. Ano po? Wala kayong pari. So ipagdasal niyo po ang mga nanay na mga pari. Ano po? Pangatlo, huwag niyo kakalimutan ang aking habilin. Ano po? Na meron tayong mga nanay tayo po ay naging tao dahil meron tayong mga nanay. Walang perpektong nanay kasi wala namang perpektong anak. Nawa po'y suklian natin ang kanilang mga kagandahan loob sa pagtanaw natin ng ating utang na loob. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na natin ang Santa Misa, humayo tayo, mahalin at paglingkuran ang Diyos. Salamat sa Diyos. Babati na ako, Happy Fiesta! Fiesta!